Ang hugis at sulok na islang ito sa Hagonoy, Bulacan ay kilala bilang Pugat Island. Nakaharap ito sa Manila Bay at napaliligiran ng sanga-sangang ilog. Dekada-dekada ng problema ng mga residente dito ang pagbaha kapag high tide. At sa mga nakalipas na taon, mas ramdam daw nila ang unti-unting paglubog sa tubig ng kanilang lugar. Sa risk maps mula sa iba't ibang ahensya, makikita ang mga panganib na hinaharap ng Pugat Island mula sa sea level rise o pagtaas ng tubig dagat hanggang sa daluyong o storm surge. Noon, ang pagtaas ng tubig hindi naman ganyan kabilis eh. Noon kasi pag nagpagawa kami ng bahay, pag hanggang dibdib naman namin ang taas, inaabot na yun ng 10 years, 15 years bago ngayon napakadali. Makailang ulit na raw tinangkang iligtas ang isla sa pumapasok na tubig sa pamamagitan ng pagtatayo ng seawall. Pero sa bilis ng pagtaas ng tubig sa Manila Bay, baliwala na rin daw ang mga remedyo ng pamahalaan. Medyo sanay na rin kami. Pero kuminsan nakakasawa rin naman yung lalo sa mga inaabot ng tubig yung mga bahay na halos nagigising ka na lang na may tubig. Napakahirap para sa mga tao dito yun. Ayon sa mga eksperto, lalong bumibilis ang pagtaas ng tubig mula sa karagatan dahil sa climate change. Halimbawa sa Manila Bay, nasa 14 millimeters ang average sea level rise kada taon batay sa datos mula 1965 hanggang kasalukuyan. Higit triple ito ng average rate ng sea level rise sa buong mundo. Ibig sabihin, sa loob ng 59 na taon, tumaas na ang level ng tubig sa Manila Bay ng halos 1 metro o singtaas ng isang baseball bat. Nagkaroon ng industrialization. Okay? Nagkaroon ng population growth. So malamang yan yung mga naging factors bakit ganun siya kabilis. And bay siya, bay. It's enclosed. So saan pupunta ang tubig? Papasok lang papasok yan. No? Normal naman daw ang pagbabago ng klima sa mundo, pero hindi raw normal ang bilis nito. Ang itinuturing na pangunahing sanhi ng krisis, ang patuloy na pagsunog ng fossil fuels para sa enerhiya. Nagbubuga kasi ito ng tinatawag na greenhouse gases gaya ng carbon dioxide na parang kumot na bumabalot sa buong mundo at pinipigilan ang paglabas ng init mula sa araw. Dahil dito, mabilis na natutunaw ang yelo galing sa glaciers na lalong nagpapabilis sa pagtaas ng level ng tubig dagat. Dahil dyan, maraming mababang lugar sa mundo gaya ng Pugat Island ang nanganganib na mabura sa mapa. Lahat ng ginagawa natin ngayon would really be outpaced by the speed of climate impacts. And that's why we have what we call loss and damage na, 'di ba? It's really that thing where both mitigation and adaptation cannot address anymore. Ang United Nations o UN may tinatawag na Loss and Damage Fund. Gagamitin daw ang pondong ito para tulungan ang mga bansang pinakaapektado ng climate change. Voluntaryo ang pag-ambag ng mga bansa sa pondo. Pero ang Pilipinas, isinusulong ang sapilitang pagbabayad ng mga bansang malaki ang pananagutan sa climate change. We must continue the pressure to articulate. Again, this has to do with equity. Now, this has to do what we're calling the common but differentiated responsibility and respective capacities. So kung sino po dapat ang magbigay, dapat po sila magbigay. In 50 years, lulubog ang Manila if the government doesn't pursue all the avenues to exact accountability from those that are most responsible for that sinking. And the best time is to do it now. Kung papakinggan lang ang namin, kung masusolusyonan lang itong aming lugar, baka abutin pa rin ang susunod na henerasyon.
Dahil sa pagbabago ng klima at patuloy na pagtaas ng tubig, nangangamba ang mga taga-Pugad Island na kailangan na nilang lisanin ng kanilang lugar isang araw. Pero sa ngayon, umaasa pa rin sila na meron pang paraan para maisalba ang kanilang buhay at kabuhayan sa isla. George Cahiles, Fight!